Okay, good evening po. Ang pangalawang bahagi ng ating pong lesson po sa gabing ito ay tungkol po sa world studies. Ah, kung kayo, kagaya nga po, kung kayo po ay meron ng nalalaman sa Greek, ay ano po, no, tingnan niyo po yung ano, hanap po kayo ng resources para mabasa niyo po yung original word, tapos para madidiscuss niyo rin po sa inyong Bible study o sa inyong mga diskusyon. Kaya ang objectives po ng pag-aaral natin sa ikalawang bahagi na to, 'di ba? Ay paliwanag yung layunin tsaka yung proseso ng pag-aaral ng ano ng yung nga yung word study nga, no. Pinag-aaralan mo yung kahulugan ng isang salita at paano ito nagagamit sa isang sentence. And then identify and avoid common word study fallacies. Meron tayong ano, ang tinatawag na word study fallacy or ito yung mga sabihin natin, mga paliwanag na akala natin tama pero ano, hindi pala yun yung gustong sabihin ng author dun sa paggamit niya ng term, no? Parang yung sinabi niya ano yun, nagmamaneho kayo, no? Sasabihin mo ay patay, nandiyan na naman yung mga buhaya sa kalsada, di ba? Buhaya. Ang kaso, yung buhaya ba na yun yung yung literal na kulay kulay berde tapos parang malaking butike, no? Hindi naman yun, di ba? Sa ibang buhaya pala kaya kailangan nagka and then apply contextual and grammatical analysis to determine a word's meaning. Ayan. Contextual at grammatical analysis. And then distinguish between accurate interpretation and spiritualized misinterpretation. Yan, medyo yari na tayo dito, no? Ibig sabihin, iwasan natin na masyadong na-spiritualize. Huwag ko kayong mag-alala. Nung bago po ako sa seminaryo, ganyan din po ako. Magaling din ako mag-spiritualize, no? Kaya maraming beses din ako nagkamali sa aking interpretasyon, no? Kaya nga, ano, at ano naman, syempre, ano naman tayo, rebuke gently naman tayo. Pag nakarinig naman tayo, tayong people in charge. Kagaya nung kinuwento ko noon sa inyo, na parang second session yata yon sinabi, of, ano yun, di ba yung nag-preach ako, tapos pagbaba ko sabi, oh, ang galing ng presentation, Pastor, pero ano yung aral? So, kailangan meron din namang maliwanag na aral. And then, evaluate Bible translations and their impact on word meaning. Siguro, um, kaunti na lang doon. And then, okay, introduction. Words are like puzzle pieces contributing to the message. Word study seeks to understand the author's intent through word usage. Okay? Kaya, very, talaga, advantageous talaga kung alam mo yung Greek tsaka Hebrew. Kasi pwede mo siyang i-discuss. Kagaya kanina yung definition ng context, no? Binanggit natin sa first lesson natin for this evening. Ano yung kahulugan ng context? Meron siyang dalawang gamit. Yung isa, yung historical, yung isa naman yung literary. Kung paano yung words at saka yung sentences ay nag-uugnay. Sabi ni Gordon T, understand as precisely as possible what the author was trying to convey. Yan. Yan yung malaking tungkulin ng interpreter o ng nagpapaliwanag ng salita ng Diyos, no, sa Biblia. At paano natin ito mas maintindihan? Kasi sa conversation na yon, parang yung sa meron kang may taong malapit sa iyo, siya yung merong hawak ng cellphone, no? Ang naririnig mo lang siya nagsasalita, pero hindi mo naririnig yung kausap, no? So yung naririnig mo lang yung sinasabi niya. So parang ganun po yung aspeto sa salita ng Diyos, no? Ang naririnig lang natin yung nagsasalita. Pero yung kinakausap niya kung paano siya sumasagot, yung nandoon sa kabilang linya ng ng phone, hindi natin naririnig. Kaya doon pumapasok yung kahalagahan ng pag-aaral, no? Huwag tayong maging patsamba-tsamba na alam ko na 'yan, no? Nabasa ko na yung Bible noon pa.
So yun ay yung ano talaga no, yung yabang talaga ay yun talaga yung pinakaunang hakbang para sa katamaran, di ba? Dahil nagyayabang ka, di ba? Ang susunod nun ay at at tinatamad ka. And again, ano yung katabi ng tamad? Ang katabi ng tamad yung magnanakaw, no? Kasi ninanakawan mo ng magandang mensahe yung mga taong babagi na mo ng salita ng Diyos. Okay lang sana kung sa'yo lang eh. Okay lang sana sa'yo lang eh. Pero tayo ay ano, mga nagtuturo. Again, pinapaalalahanan tayo ng James chapter 3, no? Wag magnana, no? Yung magnais na maging tagapagturo ang lahat, di ba? Kasi yung magtuturo ng salita ng Diyos ay mas mabigat ang magiging accountability. Meron po ako ganyan lesson sa ano, doon sa aking yung book study on the book of James, no? James chapter 3. Kung gusto niyo pong i-check, nandun po yung buong aklat ng James, no, nandun sa YouTube. Just kung interested kayo. So the role of immediate context, medyo repetition ito ng ating previous lesson. Material surrounding the passage gives context. And then focus. Tingnan natin, ano ba yung tema doon sa pinag-aralan? Ano ba yung structure ng surrounding ng mga sections? No? Ano ba yung ano, sino ba yung mga tauhan na yon? So, kunyari, nandoon si David, pwede mong, ang gawin mo, basahin mo pa kung kumaga medyo hahaba yung aral mo, First Samuel at saka Second Samuel, para mas makilala mo pa yung um, main actor doon sa storya, di ba? So sino si David sa story? And then immediate context regulates word meanings. Kasi ang topic natin sa second part na to ay word study. So tulungan tayo ng surrounding context para mas maintindihan natin yung ibig sabihin ng word, 'di ba? Word meanings. Of course, meron tayong mga problems tungkol sa common word study errors. Okay? At ano yun? Teka lang po. Okay. Yung English only fallacy, ito maraming nang to. Kaya advantageous, nag-aaral kayo ng Greek, no? Yung English only fallacy, wag nating isa-set aside na yung original language nung ito ay isinulat ng mga authors ay in Greek. Greek, di ba? Kaya wag kayong gagamit ng English dictionary. Okay? Sasabihin, oh sir, ikaw nga, gamit ka ng gamit ng English dictionary. Eh, hindi naman ako gumagamit ng Bible verse. Ang binabatay natin dito, yung understanding ng context. No? So, tingnan natin kung paano sinasabi sa Greek. No? Hindi yung English only fallacy. Ano pa ito? Root fallacy. Yung merong root word. Ang problem kasi ng root fallacy, akala natin yung ang tawag mo dito? 'Di ba yung word na transport at saka transportation, 'di ba? Yung isa transport, yung isa transportation. Yung verb ay transport. Sinasabi doon, literally ay dadalhin mo. Ililipat mo. Yung isa naman sasakyan. So, meron kang ano doon, meron kang room for error doon, 'di ba? Na hindi na kasi masyado ka nakafocus do sa root word, akala mo yun na yung ibig sabihin. Hindi laging ganoon, no? Mga kasamang mga interpreter, hindi laging ganoon ang ano ang tama. And then time frame fallacy. Anong tinutukoy dito? Kahit sa salitang Tagalog, ang salita ay nagbabago depende sa panahon. Okay? For example, yung mga Gen X, no? Yung naririnig niyo yung salitang Jeprox, no? Sa younger generation, hindi nila alam ano yung Jeprox, di ba? Ang sa kanila ay ano, konyo. Ang term nila ay konyo, di ba? So, ano yun? Basta marami. For example, ako kasi mahilig ako sa ano sa pop music, no? Kung ako habang nagtatrabaho ako, ang pinapakinggan ko ay new wave, no? O di 80s and 90s yun. Ang problema dyan sa new wave,
Hindi na siya new. Masyado na siyang old. New wave siya nung time na yun. Hindi na siya new wave. No? Kaya hindi ako makarelate doon sa ibang mga music ngayon, di ba? Kanyari, makakanta ka na yun. Operator, could you help me place this call? Tin, 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 tin. So, sa bagong generation, hindi nila alam yung operator, no? Noong ang unang panahon, bago ka makakonect, lalo long distance, kailangan mo merong operator. Hindi na nakaka-relate yung mga iba. So again, merong generational problem, no? Kagaya niyan, yung di ba? Hindi ko alam kung mayroong pang gumagamit ng 25 ngayon, di ba? Yung minsan, di ba, yung bibili ka di ba? Tapos susuklian ka ng 25, minsan maiinis ka pa, di ba? Hello? Di ba? Parang bang sana keep the change na lang pero sinuklian ka pa ng 25. Merong kanta nun, alam nila Kuya Rigor ito na ano, 25 centimos pa ang kailangan upang makausap ka kahit sandali. Sabi, anong pinagsasasabi ni Pastor Edwin? Alam niyo po, naabutan ko yung 3.25. Lalo na yun sa mga istasyon ng LRT. Yung mag-uurog. Ano pa, no? Makakatawag ka pa in 3 minutes doon sa 75 centavos na yun. Ano? So, well, again, nakakatuwa lang. No? Pasensya na kayo doon sa mga younger generation. No? Pasensya na. Meron talaga no, na time frame. No? Merong no, nagbabago talaga. And then overload fallacy. Ito yung problema naman, yung overload fallacy. Nag-check ka sa dictionary o kaya sa Greek lexicon. Doon sa na yon, meron siyang rendering. 3 o 4 na rendering ng word within the New Testament. Ang problem nito, hindi lahat ng meanings na yon nag-a-apply doon sa particular verse. Pero ikaw, ang ginawa mo, lahat ng meaning kinuha mo. Tapos tinuro mo doon sa pulpito. Dahil yun yung Greek, tapos ito yung lahat ng meaning, malilito ngayon yung tao kasi makikita nila, parang hindi naman ito yung gustong sabihin ng verse. Pero ang ginawa ng interpreter, overload fallacy. No? So, hindi rin tama yon. Now, yung word count fallacy, ito, minsan useful to, minsan hindi. No? Merong case nun yun sa, for example, yung interpreting yung sa James, no? Yung word na, yung, kunyari, yun, yung no? Yung, um, yun, faith without works is dead. Okay? Faith without works is dead. So, ang ginawa ko, particular yun sa James chapter 2. James chapter 2. No? Doon lumilitaw yung works at saka yung yung word na save, no? Ang una, inanap ko yung lahat ng words ng faith at saka believe sa buong James. Buong James, okay? Chapter 1, tapos pinakauling chapter. Hinanap ko rin yung word na works sa buong book of James. At nakita ko, nag-emphasize siya sa chapter 2. Hinanap ko rin yung word na save. Save, or salvation. At makita natin, sayang lang wala ako nung frequency ngayon na yung word na save, pagbabasahin mo yung buong word, yung buong book of James, meron siyang sariling kahulugan. So, ibig sabihin, you can develop an understanding of salvation from the entire book of James. At makikita mo doon sa works at saka doon sa chapter 2, works at saka faith at saka save, hindi pala salvation ang discussion doon. Okay? Kung hindi doon sa sinasabi sa context, doon sa earlier, ang tinutukoy pala doon, yung problem ng favoritism. Na merong mga mayayamang miyembro at merong mga mahirap na miyembro. Na nagpapakita ka ng favoritism doon sa mga mayayaman, pero sineset aside mo yung mga mahirap. Tapos sasabihin mo lamang, God bless you. Pero hindi mo tinutulungan yung tao. So makikita mo, sasabihin ni James, yung bang sinasabi mong
be well fed at saka dressed, pero wala kang ginawa para tulungan yung tao, 'di ba? Yun pala ang tinutukoy ng context, no? So hindi pala tungkol sa kaligtasan yung tinutukoy doon. So again, no? Doon din magiging useful somehow yung word count, no? Pero kung dadamihin mo, ayun nga, meron din siyang danger na may ma-overlook tayo, nakafocus tayo sa statistics, pero hindi naman yun yung sinasabi sa context, no? And then yung word concept fallacy. So may pagkakapareho siya doon sa root fallacy, no? Na associated siya sa isang context, pero concept pala concept. Pero hindi necessarily yun yung gustong ipahiwatig ng manunulat. And then selective evidence fallacy, ito yung isang problem ito. Selective evidence kasi pumipili tayo ng passage, pero ini-ignore natin na meron din sinasabi yung mga Bible authors tungkol sa iba pa. So lumalabas, pinili lang natin yung passage na tumutugma doon sa paniniwala natin. Okay? Maaring tama ka sa paliwanag mo, pero dahil selective evidence ang ginamit mo, meron mga iba pang passages na hindi ito contradictory, kung hindi iba ang context ng sinasabi nila. Which is bumabalik tayo doon sa previous na lesson natin about the importance of context, di ba? Kaya naman, choosing words for study. So, ang gagawin natin, choose significant, puzzling, rare, or theologically crucial words. Sabihin natin sa isang passage, naintindihan mo 80%, no? Ng mga sinabi doon within a sentence, within a paragraph, 80% naintindihan mo. Doon ngayon papasok yung 20%. Intindihin mo yung mga passages or words, yung particular words or phrases na hindi malinaw sa iyo. At bakit kamo? Kasi kung hindi maliwanag sa iyo, paano pa kaya doon sa makikinig? Hello, di ba? Kung ikaw yung binigyan ng task ng Panginoon para aralin yung Bible at ipaliwanag ito, kung hindi mo naintindihan yung 20%, paano pa kaya lalong hindi maintindihan yun ng mga tagapakinig? Di ba? Lalo na kung pumupunta tayo sa mga terms kagaya ng predestined, di ba? Predestined, justified, di ba? So kaya sanctified, di ba? Ang verb ng sanctified sa Greek is to make holy. Related siya dun sa word holy. No? So ang sanctification pala, no, is related doon sa activities ng Holy Spirit to make a person holy. Kaya ikaw, akala mo you are doing it on your own, no? Tinutulungan ka pala ng Holy Spirit. Yun pala yung work ng sanctification. Ngayon, pag hindi ka naman sumunod, nag-disobey ka, di ba? On the spiritual level, hindi mo pinakinggan o literally dinisobey mo. No? Anong tawag mo dito? Intentionally dinisobey mo yung promptings ng Holy Spirit, kaya ka nakagawa ng kasalanan. 'Di ba? At alam na, 'di ba? No? So, kasi sanctification process ito eh, 'di ba? So again, pinapaliwanag mo 'yon para pagdating mo sa time na ikaw ay mangangaral, pinapaliwanag mo yung 20%. Yung words na sa una, naging mahirap tayo para sa'yo, naliwanagan ka because of your preparation, kailangan tulungan natin yung mga nakikinig, yung yung mga mambabasa, para yung mga critical words na yon, pag naipaliwanag mo na, kaya na nilang intindihin 100% yung mensahe. Diba? Yun yung goal natin, yun yung tungkulin natin, mga kamanggagawa. And then focus on repeated or idiomatic words. No? Idiomatic, yung figures of speech. Kagaya na lang yung sabi, you are the light of the world. No? A city on a hill cannot be hidden. Di ba? You are the salt and you are the light of the world, you are the salt of the earth. Di ba? So merong comparison doon. So iintindihin natin. Although meron na rin paliwanag si Jesus doon sa text na yon,
iintindihin na natin yung kahalagahan. Kasi ang concept ng pagdarating ni Jesus sa mundo, ay ang mundo ay madilim because of sin, di ba? So we are the light of the world. So hindi lang ito about evangelism, although that is one of the applications. It is also a lifestyle. Na tayong mga Kristiyano, kung babalikan natin yung chapter 1 ng John, ang sabi doon, light has come into the world, but the darkness did not understood it. Diba? Kasi ayaw ng mundo ng liwanag kung hindi kadiliman. So doon natin makikita yung role ng ng Christians, no? And then pay attention to differences across translations. So words of a range of meanings, i-check ko lang malapit na yung time ko, no? Words may have multiple unrelated meanings. Okay? So yun yung sinasabi ko kanina. Pwedeng hindi siya magkakaugnay, pero pwede rin magkaugnay siya. Okay? And then nandun din yung concept ng context. Context determines the intended meaning. Yan. Mamaya magkakaroon tayo ng example, di ba? Yan din yung word na example, hand, kamay, di ba? Kamay ng Diyos, kanang kamay. So ano bang ibig sabihin ng kanang kamay? Di ba? Ang kanang kamay, o sabihin, kita mo, merong kamay ang Diyos kasi meron kanang kamay. Siguro meron din siyang kaliwang kamay. No? Pero again, God is a spirit. So hindi natin alam kung may kamay ba talaga siya or what. Di ba? Ang maliwanag doon, yung right hand niya, tinutukoy doon yung kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ni Yahweh. Pero sasabihin mo, kung makita mo na si Jesus, makita mo na yung Ama. Di ba sabi, kung sino raw nakakita ng anak, nakakita ng Ama. So yung Diyos, meron din siyang katawan. So, pero again, masyado natin pinapalabo ang theology noon kasi nga, sinabi rin doon, walang nakakita sa Ama kung hindi yung anak. So kahit na si Jesus ay may katawan, no? Hindi pa rin sapat na. So again, and then yung word na shalom, di ba? Yung mga pagbati, grace and peace. Yung shalom ay irene. And then that therein word meaning. Use concordances at saka immediate context. So nandito na yung mga Bible tools, no? So maging malaking blessing sa atin kasi yung concordance, naalala ko si Mami. Si Mami po ay senior citizen, 74 years old na siya. Nag 75 na nga pala siya nung December, no? Pero nagtuturo pa rin siya ng Bible, no? Kaya malaking tulong sa kanya yung concordance, sa bandang huli, yung yung NIV Study Bible. Nagagabayan si Mami kaya magtatanong siya, Win, ano ba yung magandang topic? So doon nakakakita kami ng verses doon. Yun yung naituturo niya doon sa Bible study para sa mga senior citizen, di ba? And then ask contextual questions to narrow meaning. Again, bakit importante yung context? Kasi in danger tayo sa out of context. In danger tayo sa maling paliwanag. At gusto natin maging faithful tayo sa salita ng Diyos. And then apply circles of context yung kagaya ng mga nakita natin sa previous lesson. Sa Bible translation is necessary for understanding. Ayan. Meron po tayong formal at saka functional. Or yung functional is dynamic. Yung formal translation, ito po yung as much as possible, word for word. No? At mga examples po ng Bibles ng formal ay ang King James Version, English Standard Version, at saka yung anong tawag mo dito? Of course, nandiyan yung New King James, no? New King James at ano pa ba? Yung Jerusalem Bible, no? Alam ko ano yun, word for word yun. Ngayon yung functional naman, ito naman yung dynamic equivalent, no? Kagaya ng today's English version. No? Ang today's English version po, ang pinagbatayan ng ating mabuting balita Biblia. Hello? So ang mabuting balita Biblia ay galing po sa isang functional equivalent, no? Kasi hindi lahat ng words
kung ilalagay mo word for word, ay maiintindihan ng isang karaniwang mambabasa. Kailangan siyang i-unpack ng translator. Kaya po meron siyang functional, no? Follows meaning. So meron tayong yung today's English version at yung mas dynamic pa kagaya ng New Living Translation o kaya ng New Contemporary Version, di ba? New Contemporary Version. At yung nasa pagitan ng formal at saka ng functional ay ang NIV, no? New International Version. Nasa gitna siya ng formal at saka ng functional. So, ano yung mga at ano pa bang mga yung kagaya ng yung Pinoy, no? New Testament Pinoy. Ang New Testament Pinoy po ay functional, no? Naka-focus po siya doon sa sa yung kahulugan na gustong ipakita. Of course, use translations from committees and based on critical texts. Medyo again, na to, no? Textual criticism na to. Excuse me lang. Anyway. So, diagramming nga passage, medyo na to. Teka lang. So, again, paano, no? Dito para lang mga diagramming, actually old school to no? Yung para makita mo ano yung mga dependent clauses, independent clauses, yung mga phrases, ano yung mas binibigyan ng pansin, no? Tayo, real talk tayo. Within a paragraph or a passage, meron talagang lines na mas importante kaysa dun sa iba. So dun tayo kailangan ipakita natin yung mga important verses at kung paano yung context ay tumutulong para ipaliwanag yung important verses na yon. Independent clauses aligned, no? Modifiers. Anong ibig sabihin? Anong pinagkaiba ng independent clause sa dependent clause? Ang dependent clause siya na hindi kayang mag-isa. Hindi siya kayang maging sentence. Tapos merong independent clause. Independent clause, meron siyang subject at saka predicate. Kaya niya mag-stand alone as a sentence. So, merong dependent clause at saka merong independent clause. Helps identify key ideas at saka teaching outlines. Yeah. Tapos, meaning and application. So, nag-aral tayo ng word study, nakuha natin yung meaning, iintindihin din natin ano yung gusto niyang iutos, no? Minsan ganun kasi, meron siyang gustong iutos, no? O kaya, yung sinasabi natin, kunyari kayo po ay nagsa-Sunday school para sa bata, tinuturuan natin ano yung aral na dapat gawin ng mga bata, dapat sundin doon sa halimbawang natutunan nila doon sa pinag-aralan. Of course, authorial intention. As much as possible, malapit tayo doon sa yung gustong ipahiwatig at kahulugan ng manunulat, no? Authorial intention guides interpretation. Ano pa? Reader response. Reader's response is secondary to author's intended message. So nauna yung kahulugan ng manunulat, i-consider din natin yung audience. Hello? Ano ba ang pangangailangan sa amin sa church? No? For example, yan. Kasi ang mensahe ng Diyos, para siya pagkain Sige, hold on muna kuya. Noted yan kuya mo. Ang mensahe ng salita ng Diyos, parang sa pagkain yan Di ba? Ano yung mga masustansyang pagkain na kailangan ng pangangatawan? Yun yung ihahanda natin. Di ba? So kung ang mga kausap mo ay mga born again na, bakit ka pa magtatalakay ng evangelistic message? Di ba? Ano ang magiging layunin mo? Bakit ganoon? Unless tinuturuan mo sila na mag-evangelize. Sige Kuya Mon. Ano po yung gusto niyong itanong o discuss? Regard po doon sa i-open nyo nung nag-mute kayo, Pas. Yun nga po sa itatanong ko. Yung po bang discernment na nag ay po as a pastor, uh, I hope and pray and I believe na nakikita nyo yung needs ng church na kinabibilangan nyo Tama. for them to feed the necessary
nutrients spiritually na kailangan nila. Mhm. Ah, ang yan po ba pas sa lahat ng pastor sa tingin nyo or they just ako I'm praying kasi every bago Saturday I'm praying na sa mga pastor na ma-meet nila yung needs naming Mhm. mga members na makikinig during Sunday. Tama. So sa inyo po pas, dapat po bang sabihan kayo o nadadaiser niyo po yung pangangailangan talaga ng church with regards on message na pine-prepare niyo po? Mhm. Siguro pareho, yung sinabi mo lahat, okay. As much as possible, alam natin yung nangyayari on the ground. Ang magiging reason niyan, ito tapatan tayo. Kahit tayo, a-attend tayo sa isang, in-invite tayo, attend ka sa isang Bible study o kaya training. Pagpunta mo doon, yung tinuro hindi mo kailangan, babalik ka pa ba sa susunod? Very obvious yun eh. Pero kung ilalagay natin, pagpunta mo doon, tapos na-meet yung pagpunta mo doon, yung pinakain na lesson sa'yo, umayon doon sa pangangailangan mo, yun yung magmumove sa'yo para bumalik uli. Diba? So kaya, napakahalaga, pati yung discernment. Kuya Mon, kasi ang discernment, binibigay ng Holy Spirit yan eh. Sa paparaan na hindi mo maintindihan, paano mo nalalaman yun? Diba? Hindi ka naman nakikimarites, no? Pero siguro, sasabihin mo, magmamarites ka, tapos mag-pray ka, hingi ka ng tawad. Lord, pasensya na po, nagmamarites po ako, no? Tapos magugulat yung mga miyembro. Paano nalaman ni pastor, no? Mag-ingat ka lang na pinapangalanan mo kasi medyo sige. Ayun, ang Pastor Jun, meron gusto yatang i-discuss o itanong. Sige, Pastor Jun. Opo. Pastor, yan po kasi yung struggle sa preaching, ano po. Kaugnay po doon sa sinabi ni Kuya Mon. Kasi po, nangyayari po yung mga fallacies para sa akin, yung pagmamali ng interpretation doon sa mga topical preaching. Kalimitan po, bawa kukuha ng cross-reference na hindi na inaalam yung context kasi po basta tutugma doon lang sa topic. Kaya po, diba, mas nire-recommend po yung expository preaching kasi doon po lahat, natatalakay lahat, nahihimay lahat. Ang struggle lang po dito, Pastor, nakikita ko, yung sinabi po na nauuna po ba yung kinoconsider natin yung pangangailangan ng congregation saka tayo ano doon sa ating teksto. Kasi ang nangyari po, pinipit natin yung pangangailangan doon sa teksto. Although tama naman po, pero ang akin po kasi sa application kasi papasok yun. Pero nangyayari po, pag yung pangangailangan ng nauna, kaya doon pumipili ng topical kasi ito yung fit. Unlike po sa expository, talagang pinipresent natin ng buo yung Word of God. Yes. According to context, according to the intended meaning. Tapos po, yung discernment na hihingi natin sa Lord, para po sa akin, yung doon na papasok po kung ano yung pangangailangan. Yes. Yun po yung struggle minsan po eh. Kaya po sa amin, sa church, nakita po namin minsan ang buong taon namin puro topical, no? Kasi nga binibase sa needs. Kaya nga. Opo. Pero doon po nangyayari yung mga minsan sumasablay kami sa interpretation kasi topical eh. Lalo na sa pagkuha ng mga cross-reference. So, ano po bang maganda? Mauuna ba yung ano ng needs o yung expository para tapos doon na lang papasok yung discernment ng or guide ng Holy Spirit para ma-meet yung mga needs nila sa application? Good. Yan po, Sige. Pastor. Well, importante rin yung preaching calendar, no? Kasi ang preaching calendar at ginagawa yan usually October, November, December. Yung December, ilo-launch yun. Ipapakita, kunyari sa konseho, na ito ang magiging preaching calendar. Makikita nila yung takbo. Usually, merong tema ang church eh. Yung tema ang nag-hold ng magiging mga usapin. Kaya may pagka-topical din. Pero yung binabanggit ng Pastor John, napakaganda. Kasi yung topical, pag natutunan niya, yung topical maganda siya for beginners eh. Beginner. Pero yan, nagkagaya niya, nakakapag-aral kayo ng hermeneutics. Ang susunod na hakbang, magpunta ka naman ng papuntang expository. Diba? I-practice mo naman yung natutunan mo by looking at the passage. At doon ka lang kumukuha ng ng sabihin natin, ng babanggitin.
At tama po 'yun, kahit ako naranasan ko po 'yun, sinabi ng Pastor John na dahil na-move po ako sa topic, 'no, nawala ako sa konteksto. O kaya naman, in-invite ako magsalita sa isang church, nagbigay ng title, tapos nagbigay ng Bible verse. Pagtingin ko, hindi tugma yung title at saka yung Bible verse. Ayaw naman nating mapahiya yung pastor na nag-invite sa atin. Pero pag titignan mo talaga, laglag talaga eh. No? So ang pwedeng ano yun, ang pwede talagang gagawin natin dyan. At saka, wag natin ipapahiya yung pastor na nag-invite sa atin. Kasi hindi ka i-invite niyan ulit. Tapos naghanap ka pa ng kaaway. No? So ang gagawin natin, ang gagawin natin, makipag-communicate ka. Bago pa lang, sabihin mo, Pastor, yung pong binanggit mo, ito po ba yung gusto mong kahulugan? Ito po ba yung pangangailangan? At ano, kasi po, um, syempre magkakaroon kayo ng conversation na yan. Ang tendency dito, syempre, merong magbe-bend ng will. Ikaw ba o yung nag-invite sa iyo? So nagpaliwanag yung pastor, at least naintindihan yung nag-invite sa iyo. Naintindihan mo yung pangangailangan. Siguro po pwede yon, sundan mo, pero maitugma mo yung iyong principle at saka yung pangangailangan ng church. No? Na hindi mo naman pinapahiya yung nag-invite sa iyo. Diba? So doon din papasok yung discernment na sabihin mo, Lord, mali yung interpretation ni pastor. Lord, mali yung title ni pastor. Lord, ano bang gagawin ko? Doon din, ano? Alam nyo, ano talaga, no? Tag mo doon, medyo nakakatawa, pero ang Lord, tutulungan tayo kahit mali yung interpretation natin, magano eh, yung ano, papasok na lang doon yung biyaya ng Diyos eh, no? No? Iiral na lang doon yung kabaitan ng Diyos kahit mali sa konteksto yung ano, no, yung usapin. And again, bulungan mo yung speaker. Again, wag mo siyang papahiyain. Sasabihin mo, mali tayo paliwanag. Hingi tayo ng tawad sa Lord. Pinapagaan ko lang yung usapan, ano? Pero again, lahat po ng ano, no? Hindi kailangan, maganda na rin na nauuna yung nakikita mo yung pangangailangan. Kagaya niyan, intentional discipleship. Di ba? Intentional discipleship. Kailangan itutugma mo yung mga paksa na ayon doon sa discipleship. Focus ka, what is discipleship? Bakit ba merong discipleship? Sino ang nagdi-disciple? Bakit ba kailangan tayong i-disciple? Ano ba yung layunin ng discipleship? Ano magiging resulta ng discipleship? Pwede gano'n. Pero ipipilit mo yung si Delilah inakit si Samson. Tapos ipapasok mo yung discipleship. Medyo mahirap ipilit 'yon, mga kapatid, no? Pumili ka na lang ng ibang paksa, no? Kasi nakakaya naman sa Diyos, no, na tinukso ni Delilah si Samson, tapos ano ang matututunan natin dito? So mapapakamot syempre tayo ng ulo niyan, di ba? So anyway, sana natulungan ko kayo doon sa ano, no, doon sa ano. Ito mahalagang example to. For example, ano, Matthew 28, ang topic mo Matthew 28, 19 to 20. Alam natin yan, mahal natin yan tungkol sa Great Commission. Nagawing alagad ng lahat ng bansa. Pagkatapos nun, ang susunod na verse mo, punta ka kay Paul. Ayan, TikTok, TikTok, TikTok. Anong ginawa mo? Binasa mo yung dulo ng Matthew 28, pero nagpunta ka kay Paul. Ano ba sinabi sa Great Commission? Teaching them everything I have commanded you. No? Saan ba nanggaling yung I have commanded you? Kay Paul ba o kay Matthew? Tan-tan-nan-nan. Alam ko na yung mga kahulugan ng mga ngiti na yan. So balikan natin, ano ba yung sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo na may kinalaman sa Great Commission? For yung ano lang, yung word na disciple, paulit-ulit mo makikita yon sa ano, sa Gospel of Matthew. Nagbibigay lang ako sa inyo ng ano, ng halimbawa para kasi ang usapan natin yung need. Okay lang, mahaba pa naman yung time natin. Sige, sana natulungan ko kayo dun sa ano, no, sa inyong mga katanungan na to. Meron bang magre-react? Pwede naman. Konti na lang po yung slide natin kaya ano, mahalaga talaga meron tayong interaction dito.
Okay, nandito pa rin tayo sa slide 11. Yan, meaning is fixed, application varies, no? Kaya ano, itutugma natin yung mga talata, di ba? Ay, maganda pa lang ano, medyo segue lang, no? Yung tungkol do sa Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Nang tinuro ko yan, siguro last year, no? Sa Anabo Coastal, pinakita ko doon yung hirap ni ano, yung hirap na dinadanas ni Apostol Pablo nung siya ay nakakulong. Yun kasi yung context ng Philippians 4 no? Actually, the entire letter to the Philippians. Na ang mensahe ng I can do all things, ang sinasabi niya, kaya kong maging contented. Kaya kong maging contented. Kaso, pag wala ka sa konteksto, yung I can do all things, parang ano na, kaya na natin maging Superman, di ba? Kaya na natin ano. Kahit may kryptonite, wala akong pakialam kahit may kryptonite. Pero ang tinutukoy pala doon, yung mga members natin sa church, hindi naman kaya maging contented, no? Konting problema lang, nag-aalala, di ba? No? Yung mga kunyari laging ang niluluto diyan adobong manok, di ba? Adobong manok na naman, di ba? So hindi na nakakapagpasalamat sa Diyos doon sa adobo at saka doon sa manok. Kasi adobong manok na naman. Pero ang tinutukoy pala doon, yung I can do all things ay maging contented ka, no? Kahit sa kahirapan. No? Matuto ka magpasalamat sa Diyos, tingnan mo yung kalagayan mo. Siyempre, meron siyang application, higpit ng sinturon, di ba? Tipid-tipid sa ano, no, wag masyadong magastos, di ba? So nawawala, no? Ewan ko kung ano, no? Masyado siyang nagiging ano no? Parang ano yun, yung anyway. Ayoko na mag-move doon, no? So levels of meaning, Bible does not have multiple meanings, okay? Kaya dyan, magkakaroon talaga tayo ng problema. Kung merong mga hidden multiple meanings. At yun yung mga nakakalungkot. Yung kagaya niyan, yung hyper grace, no? Siguro, narinig nyo na yung hyper grace na yan. O kaya, ano yun? Yung sinabi ng isa, yung ano? Yung parang Joseph, parang ano, parang John Austin yung dating na ano, Joel Austin, na ikaw yung magkokontrol ng buhay mo, di ba? Envision mo. Tapos pag mangyari, sinong may gawa? Ang Diyos ba o ikaw? O di lumalabas, nakasentro sa sarili mo. Mga nakakalungkot na ano, mga interpretation, di ba? Avoid spiritualizing at saka allegorizing, di ba? And then affirm typology when supported by the New Testament. Ay, yung tungkol sa spiritualizing, ganito pala yan. Ito, paborito ko to eh. Yung ano yan, may time na yun, nag-morning devotion ako. Okay? Nag-morning devotion ako ng birthday ko. Ang birthday ko kasi July 4. Bukas ako ng Bible. Parang random. Tapos napunta ako doon sa Isaiah. Yung sinabi doon yung ano yun, yung tungkol doon sa ano, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, no? Alam niyo yung mensahe ng Lord sa akin doon? Binabati ako ng happy birthday ni Jesus. Oy, nangyari talaga yun. Nangyari talaga yun. Pero, wag niyong ulitin yan sa ano. So, si Pastor Edwin naman nililigaw tayo. Pero, sige na nga. Yan. Hindi tayo naghahanap ng away dito, ha. Baka ulitin niyo yan sa inyong mga ano, no? Tinitingnan ko yung oras eh. So, avoid spiritualizing at saka allegorizing, no? And then, affirm typology when supported by the New Testament. Typology is, kung si Jesus ba ay nagre-represent as a type of a person. For example, pag binasa mo yung Matthew 4, yung Jesus fasted in the wilderness for 40 days and nights, maalala natin dyan yung number 40 sa yung Israel when they were in the wilderness. No? So si Jesus is a type of Moses. No? He is a type of Moses. So doon acceptable yon. Pero wag natin laging pilitin na yung si Jesus ay isang kagaya nito, no? Unless nga sabihin nga supported ng New Testament. So extra care when doing typologies, no? And then reject speculative methods like
Bible code. Bagamat there was one time, kasi Bible code is ano, no, yung meron siyang related sa counting, yung Hebrew letters, meron siyang mga equivalent, no. Gematria. Actually ako hindi ako marunong noon. Pero there was a time for yung ano, yung ininterpret namin yun sa ano yun, yung sa case ng yung sa Revelation kung saan lumabas yung number na 666, di ba? Sabi count because it is man's number, no? So sa 666 at ang parang ang question doon, sino yung Antichrist na tinutukoy doon? Merong isang variant, no? Merong isang variant, ibig sabihin a copy ng Book of Revelation, ancient, na imbis na 666 yung number niya, ang naging total na number is 616. Okay? 616. Pero sasabihin natin, ay mali yung number, mali. Hindi yan na yung kinompute nung yung 616, malapit siya sa pangalan ni Nero sa Greek. Okay? Again, pinag-uusapan natin dito Bible codes. So, maingat tayo. Pero doon sa case ng manuscript na yon at doon sa interpretation ng 616, na ang author, yung sabihin natin, yung inscribe. Siyempre, ang author si John. No? Pero yung scribe, na ang pagkakopya niya ay 616, huwag tayong maging, ang tawag dito, textual criticism. No? Huwag nating i-dismiss agad na mali yung scribe na kumopya ng 616. Tingnan natin yung kanyang gustong ipahiwatig. At nagbibigay siya ng babala. Yung 616, malapit kay Nero, dahil sa name ni Nero, sa Greek, kung ikakount yun, ang tinutukoy niya doon yung emperor, which is, again, giving a warning. No? So, nagbigay lang ako sa inyo ng example. Meron pang mga, sana na lang, kasi hindi naman ako magaling sa gematria, so, hindi ako magmamagaling sa area na to. So conclusion, seek literary and theological meaning intended by the author. Sa word study at saka sa context. Okay, sentences, paragraphs, the book of context. Ay circles of context. Avoid speculative interpretation, lalo na pag nakakita ka ng something new. Ang gawin natin, mag-usap tayo. Tanungin niyo ako. Tanungin niyo yung mga spiritual leaders niyo. Diba? Para tayo ay gabayan at mapalad tayo, marami na tayong mga spiritual leaders kahit dito sa SIBAP, di ba? O kaya yung ating mga sabihin natin, mga spiritual parents, di ba? And then use proper tools and methods in word study. Yun yung gusto nating mangyari. Kaya napakahalaga na pinapaliwanag natin yung word study. Pero maganda. Ano yung time natin? Meron ba kayo mga tanong? Kasi ayoko nang gumamit ng isa na namang example na pwedeng umubos ng time ninyo. No? Siguro narinig niyo na yung agape phileo na conversation sa John 21. Narinig niyo na ba 'yon? Hello? Meron ilan sa inyo? Yes, no? Kasi doon sa conversation na 'yon, meron dalawang words sa English, love lang siya, pero dalawang Greek words na ginamit doon sa conversation. Yung agape at saka yung phileo. No? Marami nagsasabi yung agape daw ay godly love. No? Maingat kayo doon kasi yung agape ginamit din siya sa do not love the world. No? So ibig sabihin, hindi laging about godly love kasi worldly love yung tinutukoy doon. Yung sa ano na yun. Sa First John yata yun. Yung, do not love the world or anything that is in the world. Parang ganyan. So sa case ng conversation ni Jesus at saka ni at saka yung number 3, no? Bakit importante yung number 3 doon sa conversation nila? Yung 3 times na nagtanong si Jesus. Kasi it is parallel with yung 3 beses na binetray ni Peter si Jesus. No? Na sinabi ni Peter, I will not betray you, pero 3 beses nangyari. No? So sa case na to, ang question is,
do you love me, Peter? Ang question doon is agape. Ang sagot ni Peter is phileo. Yes, Lord, I love you. Pero nakikita natin sa English, yung love, yung Greek magkaiba. Magtatanong na naman si Jesus, do you love me? Agape na naman. Sasabihin naman ni Peter, phileo. Yes, Lord, you know I love you. Tapos merong command. Pagdating doon sa third time, ginamit ni Jesus, phileo na. Peter, do you really love me? Do you love me? Pero ginamit niya yung phileo. At doon sa case na yon, sabi umiyak si Peter. At bakit umiyak si Peter? Siyempre, nandun yung number 3. Naalala niya yung betrayal. Parang bang, sabi ni Peter doon, Lord, you know that I love you. Ganyan. Parang bang, naiyak siya kasi pinagdududahan siya. No? Pinagdududahan. Pero titingnan din natin yung conversation. Kasi doon sa una, agape, na parang bang agapauso, do you love me? At sabi niya, parang bang hindi niya kayang ibigay yung pagmamahal ng kagaya ng isang agape para sa Panginoon. Ang nasasabi niya yung phileo. Pagdating doon sa uli, parang umiyak si Peter kasi binaba ni Jesus yung level ng ano. Ang sabi ng iba, wordplay lang to, wordplay. Wordplay lang yan, pero pareho rin yung meaning no na gusto niyang pagmamahal, no? Pero pwede rin nating tingnan na parang bang yung agape love ay masyadong mahirap abutin, no? Si Jesus na yung umabot para dun sa kakayanan ni Peter. Sinasabi ni Peter, pilos o pagmamahal ng kagaya ng phileo love. Si Jesus mismo yung bumaba na ibinaba niya ng level na mahal mo ba talaga ako dun sa phileo. So, sa case na yon, pati yung concept kasi laging nandun yung question, bakit umiyak si Peter? Siyempre nandun yung betrayal, pero nandun din makikita mo yung humility ni Christ, no? Doon sa humility ni Christ na gusto talagang abutin ni Jesus si Peter. Ayon doon sa kakayanan ni Peter na kung paano niya i-express yung pagmamahal niya sa ating Panginoong Hesus. So, yung iba magsasabi it is just a wordplay, pero para sa akin ay intentional yon. Maganda tingnan natin kung paano si Jesus ay sabihin natin ano talaga siya. He is the God who became flesh, no? Siya talaga yung Diyos na talagang as much as possible ay hindi natin kaya, pero aabutin tayo ng Diyos doon lang sa kakayanin natin. Hindi niya tayo pipilitin. Napapa-preach na tuloy ako. Kailangan ko nang tumigil dito. Okay, mga interaction. Meron pa tayong ilang minuto bago tayo mag 9:30. Pwede po yun, yung ano yung natutunan nyo, ano yung dapat nyo ipagpasalamat sa Lord. O kaya bahala kayo kasi yun naman yung Kailangan ko pala, ano? Sorry. Pastor Rigor. Yeah. Sa akin po talaga malaki yung naging tulong ng pag-aaral natin. Kaya since pa kay Pastor Dan sa Hermeneutics 101. Ngayon po, nga lang, dahil nga natututo, yung pong aking mga kasamang elders, pastors, kapag pinagpipreach ko, since naka-series kami, yung intended na para sa akin, intended na meaning yung application, hindi na bibigyan ng yung lawak ng pagpapaliwanag. Minsan tuloy sabi ko, pinapahintulot naman ng Lord. Nga lang, hindi ko naman siyempre mapuna. Kasi nga dahil sa nasanay din sa ganoon. Kasi hindi rin naman kasi nakapag aral ng ganito, katulad ng ginagawa natin. So yung nagiging, sabi nga kanina ni Kuya mo na kailangan may discernment ka. Ang problema lang, dahil nga alam ko na dapat ito yung maging application o yung explanation nito, hindi na ipapaliwanag ng ganoon. Nagkakaroon tuloy ako ng sana pumasok yung
yung intention talaga ng author. Nga Mm. lang talagang nangyayari, nagli-lead sa topical. Yung kahit na Ayan. binigyan mo siya Ah. ng title ng passage o yung mismong ano, nagiging topical na medyo may impluwensya yung mga kasama natin, ng mga ano. So nagiging parang yung nagka-catch up nila, nag-enjoy sila kasi kilala nila tong taong ito na natin yung mga short segments sa mga TikTok na preaching, ano po, TikTok or anuman, social media, mas na-enjoy po ng tao kasi sabi nila, yung application ay parang realidad sa buhay. Kaya mas na-enjoy, mas nakikiliti sila or sabihin natin po, mas sapul daw. Ano po, pero kung titingnan po natin ay out of context nga. So, yun po yung ating challenge ngayon as preacher. Sinasabi nila, highly theological nga yung preaching, expository. Pero minsan ay walang sapul. Alam niyo po, ibig ko sabihin. Yung mga TikTok po ngayon, mga 45 seconds, pero pag bumanat yung preacher, di ba, maganda po kasi kwento, tapos real life. Ano po, at alam natin minsan, sablay sa konteksto. So, yun po yun. Paano kaya natin babalansin, Pastor? Sige. Ibabato ko yung question sa sa grupo. Palagay nyo, discipleship ba yung ginagawa niya? Hindi po. Palagay ko, kung discipleship man yun, 1% na discipleship lang. So medyo, ano ba ang question na dito? Para ba maka-attract ka ng view or what? By the way pala, no? Anyway, teka lang. Ang problem sa ganoon, dalawang bagay. Una, nagturo ka ng mensahe, tama paliwanag mo, mali application mo. Ang pangalawa, ito. Mas masama. Mali paliwanag mo, pero tama application mo. So naka-focus ka dun sa need, sa application. Pero yung process, hindi mo inayos. So kaya magiging resulta niyan, hindi spiritually fed yung mga tao. Kasi ang gusto natin, saan ba nanggagaling yung salita ng Diyos? Doon ba sa nalalaman natin about sa application, yung galing natin sa pagkakrap ng application? Hindi, ang word of God nagdi-disciple sa kanila. Kaya yun yung nakikita kong problem doon. Kung meron kang 10 second o kaya 20 second na isang video, tapos nakafocus siya dun sa application, sana pinaliwanag mo saan yun galing. Diba? Kasi para sa akin, ang magiging tendency niya, yung mga listener din natin, hindi rin tayo pagtsatsagaan pag nakikinig, pag tayo ay nasa pulpito na. Kasi ang kaya lang nilang i-absorb, 2 minutes lang. No? At pagkatapos niyan, board na yan, nakatingin na yan sa cellphone, hindi na yan nakikinig sa'yo. O kaya lalabas na yan, kunyari, magsi-CR, pero paglabas doon, pupunta pala na McDonald's, tapos babalik. Bago doon sa tugong awit, di ba? Minsan meron tugong awit. No? O kaya doon sa offering. Babalik na yan bago mag-offering. No? Kasi nakapunta na yan sa McDonald's. Ay, patawad po doon sa Ibig ko sabihin, hindi po ginamit para sa tama ng mga disclaimer. No? Ayun. At yan po ang ating generation ngayon. Nandiyan na po yan, pero hindi pa rin siya magandang substitute sa isang 30-minute na Bible na discipleship na study. Hindi po siya magandang substitute. Siguro po, Pastor, ang isang malaking hamon po sa atin bilang mga nangangaral, talagang yun po, yung balanse, no, na hindi lang tayo theologically sound or hermeneutically sound. Kailangan yung pag-a-apply nga po, tama yung sabi po ninyo, yung pag-bridge, pagtulay sa tamang aplikasyon sa realidad na buhay. Kaya malaking effort po talaga, no, yung pag-aaral at pangangaral po. Kaya napakaganda po itong pag-aaral natin kasi kinukonsider natin lahat ng
area na dapat nating madala sa pangangaral. Kasi tama po, kung yun lang, mababaw, hindi discipleship. Kung medyo ano naman, wala namang apply sa buhay nila, parang ang hirap din naman. Kaya tama po, malaking hamon at pag-aaral. Salamat po. Amen. Okay, Pastor John, salamat. Okay. Time na rin natin, no? At yun,